Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ito, aminadong olats na ang manok ni Duterte, sabi ni Ortega. Oo, olats na daw, aminadong olats. So, paano olats? Uy, natutulog ka ba, Ortega? Paano olats sinasabi mo? Alam nyo to, malapit nang kayong mawala sa mga termino nyo, nagkakalat pa kayo ng tae dito sa Pilipinas. Gago! Olats daw. Ano magiging olats mga Duterte? Ba't nanalo na ba kayo? Ano, batayan mo yung survey? Sige na, kayo na nga panalo. Oo na, sige na, panalo na kayo. Talo na kami, hayop na yan. Ano, sige na, wala kami magagawa. Mahina ang lineup namin sa mga Duterte. So, dahil panalo naman kayo, kayo na. Ano naman to? May nakita akong video dito. Ano sabi dito? May nagpadala sa akin ng video pagkatapos ng proclamation rally ng mga kandidato ni Bongbong sa kanilang lugar sa Ilocos. Ano to? Panoorin nga natin to. Oh, maganda to ah. Play nga natin. Tanggalan natin ng sounds. O, ano to? O, naglalakad-lakad. Wala nang karisma sa sariling, kababayan. Kaya may napanood akong video Wait lang, hanapin natin dito. May napanood akong video ni Marcos na hindi siya binabati. Alam ko nandito sa akin yun. Ito. So, hanapin natin. Meron dito Ito ba yan? Ito. Ito. Tingnan nyo Po bang Hindi. po bang Hindi yan yun. Oo, ito. Dito, kitang-kita sa video, kaway siya ng kaway, mukha siyang tanga. Mukha siyang tanga, tapos hindi siya pinapansin ng tao. Ewan ko asan na yun. Nandito yun eh. Ganit lang sana mahanap ko pa. Tingnan niya, saan ko ba nakita? Dito ba sa post ni Boss Dad? Grabe, sabi ko, hindi na siya pinapansin. Bakit? Nagtanong pa ako kung bakit No? Hindi na talaga siya. Kahit ano to? Saan na yun? Nawala na rito, hindi ko na makita. Hindi siya pinapansin ng tao. Sabi ko, kawawa naman si Marcos. Kahit man lang sana maging plastic kayo, pansinin nyo naman yung tao. Wait lang hanapin natin yung video na yun. Tuwang-tuwa ako doon sa video na yun hindi siya pinapansin kaway siya ng kaway, pero yung mga tao sa paligid, deadma. Deadma lang siya. Alam ko nandito yun Ewan ko lang kung makikita ko pa. Kung makikita ko pa yung video na yun, pero talagang sobrang ko, ano ba naman yan? Oo, sobrang kasi hindi ko siya makita, sobrang saan ko siya nailagay.
bakit hindi ko siya makita ng ganito kabilis, no? So dito na lang tayo, may isa akong nakita kasi dito na post na kung saan etong si parang eto po So eto po yung sampal kay Ortega na sabi niyang olats na daw olats na yung tawag dito, olats na yung kampo ng mga Duterte. Olats na daw kasi itong mga nagchat-chat na to sa akin ayaw So dito, pagkatapos nga magsalita ni Marcos Jr. Patungkol dun sa pinabili ng suka, ito po yung naging dating sa taong bayan. Ito po, hindi po ito edited, kahit puntahan nyo ho doon sa sa social media, tignan nyo po yung reaction at tignan nyo po yung heart. So ito po papakita natin ng malaki. Yan grabe biruin mo 21k tawa. 1.6 yung like, tapos yung angry is 300. Meron pa po yan. Ito pa 81k yung tawa, 30k 3k yung like, tapos umabot na po ng 1,300 yung galit na taong bayan. Dito pa, ito pa malupit. ABS-CBN, nandito 6.8k, tapos 1k yung like, tapos 900 yung galit. Kaya pala. So dito rin 7k sa Art TV. So grabe na to, 14k sa News 5. Grabe na talaga. So eto na nga yun. Kaya pala medyo na-alarma yung ibang mga kandidato dahil nga siguro naramdaman nila ay hindi to biro, alalahanin nyo 2 presidente na ang naipanalo ng social media. Pangulong Duterte at si Marcos, kung matatanda. Kaya hindi ho biro ito na magkaroon ka ng ganito ka pangit na sa taong bayan talagang kakabahan sila dito. Kaya pala ngayon, todo paliwanag yung mga kandidato ni Marcos dahil nga sa mga ganito. Kasi ang lala nito 21k yung tumawa sa'yo. At eto pinakamalala, umabot ng 81k. Aba nako. May sobra to grabe to, talagang iyak ka dito. Pero mo 81k ang mawawala sa'yo, ang ayaw sa'yo. Hindi po ito fake news dahil kapag pinuntahan nyo po yung ABS-CBN, yung post dun sa sinabi ni Marcos, yung post ng TV5, ng kung ano-anong mga network dyan, tignan nyo na lang yung reaction ng taong bayan at yung komento. Sasabihin nyo, mga trolls, anak ng teteng, check nyo na lang yung mga account. Check na lang tayo ng mga account para para kung ano ba talaga yung totoo. Para mas maganda. Samantalang dito na tayo. Eto na nga, ito yung kinakabahan ng mga kandidato ni Marcos. Sa tutusin ito, clip lang ito Clip lang tong papanood ko sa inyo. May pinaka-full video tayong papanoorin, Pero ito clip lamang. Alam nyo nga, kapag kasi, ito yung kinaganda sa Pilipinas, na kapag inabuso mo ang isang relihiyon, is ramdam ng ibang relihiyon yan. At talagang nararamdaman na rin talaga siguro ng Iglesia ni Cristo na itong ginawa sa KOJC, dami nagchat-chat, na itong ginawa niyang kay OJC, may tumatawag pa. Sino yan? Sino yung tumatawag? Nagbablog ako, oy! itong Iglesia ni Cristo ay talagang hindi na, kasi biruin mo ang ginawa kasi ni Marcos Jr., siniraan niya yung kabilang partido,
inangat niya yung sarili niya. Ayun yung masaklap doon. Sisiraan mo yung isang partido, tapos iangat mo sarili mo. So anong tawag doon? Ayun yung tinatawag na lihitimong politiko. So ngayon, ayun yung ayan ang isa sa mga number 1 na kinakaayawan ng mga reliyon. Yung ganyang mga mindset. Yung ganyan na mga pag-iisip ng mga kandidato. Kasi kung talagang gusto kang suportahan ng mga kandidato, hindi mo na kailangan siraan yung iba. Una-una, may mata at tenga ang mga Pilipino. Alam nila kung sino yung gumagawa ng tama at sino gumagawa ng mali. Hindi mo na kailangan siraan yung mga kandidato sa kabila. O sige, sabihin na natin may ginawang mali yung kandidato sa kabila. Hindi mo na kailangan siraan yun. Hindi mo na kailangan ipamuka sa buong Pilipinas yun. Dahil alam na parang ginawa mo namang parang ginawa nyo namang polio, parang ginawa nyo namang bingi at bulag yung mga Pilipino na hindi nila alam mo. Katulad niyan, sinabi ni Marcos na pro-China daw ang mga kabilang partido. So totoo ba yun? Para sa taong bayan, totoo ba yung sinabi ni Marcos na yun? Ginawa ba ng kabilang partido yun? Sige, sabihin na natin ginawa yung ganun. Halimbawa lamang. So anong tingin mo sa taong bayan? Hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Napaka-basic lang nun napaka-simple lang nung mga na yun. Kaya dapat hindi talaga ginagawa ng isang presidente yun. So eto, parang bumalik yung dating sistema. Ito naman ay isang clip mula sa Net25 ng Iglesia ni Cristo na nagsasabing parang bumalik na nga yung dating sistema. Kasi ito talaga yung pinakamaliwanag na nangyayari ngayon na yung katinuan at kaayusan, katahimikan nung panahon ni PRRD ay biglang nawala ng isang iglap. Dahil nga sa administrasyong Marcos ngayon. Na ultimong droga, krimen ay nagbalikan na at hindi na nga halos safe na maglalakad ka sa labas ng bahay niyo. At ito po yun, panoorin mo natin. Parang bumalik yung dating sistema na bumabagal yung proseso. Ganun ba? At para bang wala nang kinakatakutan sa bawat ahensya ng gobyerno, balik natin sa dating gawi. Parang ganun yung nangyayari. Pag sinabi, sino nagsampa-sampa sa akin? Sinabi ni Pangulong Duterte, sampalin kita Di ba? Mga sarcastic lang yan Oo. Sarcastic statements ng former president. Pero hindi, if you will look deeply, talagang malalim ang ibig sabihin na hindi pwedeng pahirapan si Juan de la Cruz. Why does the government now? Yan So ito po yung pinakaano niyan. Ito, panoorin natin itong video. Alam nyo itong Iglesia ni Cristo ay unti-unti na ring bumibuelo, gawa ng hindi na rin talaga nila malunok at hindi na rin nila nagugustuhan yung ginagawa ng ating gobyerno. Alalahanin nyo, tao pa rin yan. Pagkaparehas lang natin ng mga tao na simpleng mamamayang Pilipino yan dito sa Pilipinas. Na alam nila kung ano yung ginagawa na kawalang yaan at alam nila kung ano yung tama at kung ano yung maling ginagawa ng administrasyon. Alam nila yun. Kaya nga unti-unti na itong Iglesia ni Cristo, unti-unti na nagsasalita, unti-unti na pumapalag din sa ginagawang anomalya ng gobyerno. At ito nga yung video na yun, panoorin natin. Ganun ba kasi, alam mo naman ang politiko, lahat naman niya di ba? The more support you get, the better. Yes, Diba? tama ka. Kaya hindi mo napigilan ng Pangulong Duterte ang patutsadahan din ang kasalukuyang administrasyon. Diba? Ganon. Kasi nga, sabi Gumanti ba sila ng nauna na ha? Ang sabi sa kanya, di mga pinabili ng suka, di naman ito, mga amoy suka naman sabi. Siguro. Ang hindi maganda dun sa nangyari, Jen, sa patutsada ng Pangulong Bongbong, yung mga kandidato niya ang nagsabing, hindi ho kami magne-negative campaign. Hindi na pakikialaman yung... Ay, oo, tama ka. Kaya naging problema, para bang sila ay hindi pare-pareho na sinasabi. Oho. Uy, ano yun? Wait up! Ay! Putang yan lang yan. Ba't may lumabas na ganun? Ba't may Valentine's Day dito? Pero ang ulo tong hatutwa. Pagkisimisan ako biglang may lalabas sa Valentine's Day doon. Kalukuhan naman ata noon. Huwag ganun. Pangit yun.
Gulat ako din. Sabi ko, bakit biglang nag-iba yung tone ng boses nung ano? At iba nag-iba yung boses nung hindi ko pala na-download tong episode na to. So ito, panoorin ho natin. Oh. Kasi nung tinanong sila, Oo. doon sa press con nila, yun Hindi ko ang kami sang-ayon doon sa ginawa ng Pangulo. Parang gano'n sabihin. Hindi naman direct ang gano'n. Sabi yata, bahala siya. Pangulo Bahala to siya. yan. Pero anya Bahala kami. sa buhay niya. Kaming 12 naman anya, ay hindi kami Oo. doon sa negative campaign. Iba diskarte namin. Plataforma kami. O yun na nga. Kaya naman sinabi nung Pangulong Duterte, O sabi niya, umupak na rin na umupak dyan. Hindi mo na rin mapigilan. Ang sabi niya ay, naku po, mga tao nga napipika na. Napipika. Ang ibig sabihin ng napipika, napipikon. o tama, Nagpapanting ang tenga. Hindi naman daw galit. Parang, kasi, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Oo nga. Ay ang sabi ng Pangulong Duterte, kung ngayon, paglabas mo at bumili ka ng mga bilihin at mas okay ngayon, mas affordable, mas mababa, di sila iboto mo. Yung Pangulo, yung kandidato nila. Kung ngayon, paglabas mo sa kalsada, mas ligtas ka. Hindi ka nangangamba na may hold-upper, may snatcher. Di sila iboto mo. Kung ngayon, paglabas mo, ay may feeling safe ka, no? Kumpara mo dati. Di, yun nga naman. At saka paglabas mo ngayon, bumili ka ng bigas, mas mura ngayon ng bigas, di sila iboto mo. Ayan. Pero alam nyo, yung sinabi ni PRRD na gano'n, ano yun malalim po ang kahulugan nun. Sobrang lalim ho nun. No? Na kung paglabas mo sa bahay mo, safe ka, sila iboto mo. Paglabas mo sa bahay mo, pagbili mo ng bigas, mababa ang presyo ng bigas, sila iboto mo. Kung paglabas mo sa bahay ay alam nyong mas mabait or mas maayos ang pamamalakad ng Administrasyong Marcos sa mangyaring sa Administrasyong Duterte, sila iboto mo. Pero ang pinakapunto nun ayon sa akin, alam ng taong bayan, kaya nga ganun ang naging ganun ang mensahe ng dating Pangulong Duterte. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. Sige nga, tanungin ko rin kayo. Pag lumabas ba kayo ng 10 oras ng gabi sa bahay nyo, safe ba kayo? Pag bumili ka or namili ka sa palengke, yung 1,000 pesos mo, marami ka na bang mabibili doon? Yung presyo ba ng bigas bumaba na? Yun eh. Diba? Pero kung alam nyo naman na etong Administrasyong Marcos wala namang gano'n, na safe ka, mababa ang bilihin, ba't nyo sila kailangan iboto? Bakit nyo kailangang ipagkalulo ang boto nyo na alam nyo naman ding mahihirapan kayo at hindi nyo rin naman din mapapakinabangan yung mga binoto nyo yun? Diba? Kung sa lineup ng mga Duterte ay nakakasigurado ka na yung mga dati mong pang hinihiling or yung hinihiling mo na maibalik na kagaya nung sa Administrasyong Marcos na maibabalik, kung nakikita mo na alam mong gagawin at makikita mo sa lineup ng mga Duterte, bakit silang ibuboto mo? Kaya tama to, yung ng sinabi ni PRRD. Hindi ho yung pagbanat, no? Hindi po yung pagbanat, ayun po ay katanungan sa taong bayan. Totoo po yan, hindi yung pagbanat, hindi yung tuligsa sa mga, or hindi yung pagganti sa sinabi ni Marcos Jr. Hindi ganun yun. Yun ay katanungan sa taong bayan. Ngayon, ang ibig sabihin dito ni PRD is, hinahayaan niya na ang taong bayan ang magdesisyon. Hinahayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung kayo ba ay malaya ngayon? Kung kayo ba ay kampante ngayon? Kung kayo ba ay hindi hirap ngayon? So manggagaling ang gustong iparating ni PRD is taong bayan ang magdidesisyon kung sino ang iboboto nila. Napakaliwanag at napakaganda ho nung mensahe na yun ni PRRD. Tuloy.
pabaligtad, reverse. Aha. Ang ginawa naman ni Pangulong Duterte. Hindi sinagot yung punto ng suka. Ang sumagot yung mga magsusuka. Yung nagbenta ng suka. Yung tutusan ng Mapapagyan suka. natin yung bahagi. Meron ba? Oo, Meron ba tayo? kaya lang kasi Sige, sige. may, di ba, ang Pangulong Duterte, meron mga hindi magaganda sinasabi, di ba? Ganon. Hindi na natin isasama yon, ha? Sige. Kasi broadcast tayo, ha? Pinutol na ata ni Natalie Pichi. Unless nakalimutan nyo, ha? Pakinggan natin. Yung, Yung dating Pangulong Duterte tungkol sa kanyang pagpapakilala sa kanyang mga kandidato, ha? Pakinggan na natin. Ano ba sabi niya? So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. So, yan na naman. Yan na naman. May lumabas na naman. Look ng teteng, that pala. Alam nyo kasi kapag download ko na nga. Visit na yan, download ko na nga ha. Yung mga labas na mga advertisement. Hindi nyo naman ako binabayaran sa... Hindi nyo naman ako binabayaran sa mga sponsor na yan. Buti sana kung nakikinabang ako dyan eh. Anak ng teteng naman talaga. Buisit eh, no? Biglang lumalabas eh. Biglang naglalabasan eh. No? Pero bago habang dinadownload natin, bago natin ituloy yan, dito muna tayo sa sinabi ni future Senator Marcoleta. So panoorin. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yan na. Sinuka na. Yung iba naman po siguro Sukaan na sila. ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihilat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Yun lang. Tindi ng banat dito ni Marcoleta. Di totoo naman eh. No? Pero mamaya ako magbibigay ng opinion. Sige. Tuloy natin. Humirap ng humirap ang ating bansa. Pero Naglalaglag. tingnan po ninyo ang budget Sa akin yung naglalag, sa kanila yun. nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion
national spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Lalim nun. Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Yun. Di alam nyo, totoo nga yung sinasabi ni Marcoleta na buti pa itong mga pinaglihi sa suka. Buti pa itong mga taong tinatawag na dumanas ng kahirapan ay talagang nararamdaman yung hinanaing ng mga Pilipino. Kaso nga si Marcos na hindi naman dumanas ng kahirapan, sika nga ni PRRD, siya ay child, isang anak na may ginto at may gintong kutsara at tinidor na hindi naman dumanas ng kahirapan, na hindi talaga nila ramdam to. Lahat na nangyayari ngayon sa Pilipinas, mapakirimen, bilihin, taas ng bilihin, hindi nila ramdam yan kasi nga simulat sa pool na bata itong si Marcos Jr., mayaman na to. Hindi katulad ng mga Duterte na dumaan sa hirap, hindi katulad nila Pastor na bago naging tawag dito, itong KOJC, bago maging sobrang daming member at naging maganda na samahan. Noon pa man maganda na samahan, ibig sabihin naging mayaman na samahan itong KOJC, dumanas talaga sila ng hirap. At ako ay isa rin po, ang Banateros, isa sa mga isa sa mga buhay na testigo. No, na talagang alam niyo yun, nung mga kinukwento nga sa amin at nandoon sa kanilang museum na kada ay kinakain lang nila ay kamuting kahoy, tanghalian, umagahan, pagdating sa gabihan doon lang sila nakakain ng karne or ng manok, ng isda, no? Pero tignan niyo yung nangyari ngayon, 'di ba? Kaya nga may isang sigaw ang mga KOJC member na nung panahon na naghihirap kami, nagdidildil kami ng asin, nanananghalian kami ng kamuting kahoy, ba't hindi nyo kami napansin? Ba't hindi nyo kami nakita noon? Ngayon na maayos na yung buhay at samahan namin dito, bigla nyo kaming sisilipin. Diba? So, ito yung pinupunto dito ni Congressman Marcoleta na maganda rin talaga yung mga taong pinaglihi sa suka, at least yun, dumanas ng kahirapan at hindi magiging korap sa gobyerno, hindi magiging korap na mga kandidato. So yan, mabalik tayo dun sa kaninang napag-usapan natin. Ito yung kaninang sa Iglesia ni Cristo na naputol dahil may dumating na ads. Ito, panoorin po natin. For the price of rice. O yan. Matinding yan, Jen. Matinding mensahe yan. Ha?
Kasi Parang- kung ang mga tao ay nakapakinig niyan, Oo. at alam ko may nag-post dyan pinagtabi. Pinagkumpara? Oh, ilan ang nanood sa live feed noong Yan na. kick-off Katulad nung pinakita ko kanina ha. No, katulad nung pinakita ko kanina, ang Iglesia ni Cristo po ang magpapatotoo kung ano ho yun. Kung kung yun po ba ay fake or hindi. So ito, pakinggan mo natin. rally dyan sa Lawag. Okay. At ilan yung dito sa Club Pilipino? Okay. Lumilitaw. Parang dalawang noon time show dati nagkasabay anong nangyari? Ay, napakalayo ng agwat. Naku po. Ganun. Nasa 230,000 yung sa administrasyon. Okay. Dito kina Pangulong Duterte, mahigit yatang 1 milyon eh. O, Naku po. O yan na, maliwanag na maliwanag. O baka sabihin nyo, pati yung iglesia naglolo ko. Baka sabihin nyo, fake news ang iglesia. Oo, meron akong pinost niyan sa sa YouTube. Meron akong pinost niyan sa YouTube mo kay Jake Ibarra. O ito. Worst. Ito. Ito po yun, no? Maliwanag na maliwanag. Kaya na, putulin muna natin ulit yan. Ito po yung sinasabi ko. Yan. Yan po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na ito nga lang 50 kita mo, inangat pa kayo kahit papano ng Iglesia. Sabi ng Iglesia 250k daw. Pero dito, ang lumabas nga dito, yung mabot lang kayo ng 59k. Oo, views. Samantalang sa mga Duterte, umabot ng 1.5 views. So, doon pa lang, panalo na kami. Ortega, asan na yung sinasabi mong lagapak at olat sa lineup ng mga Duterte? Naklanteting ng mga Ortega, Dapat ikaw yung pinapatawag sa sa Congress. Ikaw yung fake news eh. 1.3 million. 2 million kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi ko naman masasabi siguro na pwede nating ipagkumpara. Pagpatayan. Kasi hindi naman magkasabay yung araw at oras na yun eh. Yun nga. Di ba? Hindi, ano rin yun medyo puputulin ko yung sinasabi nung isa sa mga itong announcer, angkora. Hindi rin po yun, sir, kasi una-una ho at paulit-ulit ho namin sinasabi, dalawang naging pangulo na ho ang ipinanalo ng mainstream media. Ng social media. No, baka nakakalimot po tayo. Talagang hindi natin pwedeng baliwalain ang views sa mainstream media. Sabihin na sa media, sa social media. Sabihin na natin na 10% sabihin na natin na napapanood ng ibang mga lahi yan. Sige, ganun. Pero isipin nyo kung gaano kalaki yung agwat doon sa mga talagang tumangkilig sa video na yun. Diba? Kaya ako naniniwala ako na doon pa lang panalo na kami. Kaya lang, syempre, ibig sabihin nun, pagka nakita mo kasi ang isang tao na naka-live, panonoorin mo, di ba? Yun na nga yung pinupunto ko. So ibig sabihin, dahil nga walang interes ang taong bayan doon sa lineup ni Marcos at may interes ang taong bayan, baka nga ultimong baka nga ultimong mga supporters ng mga tansuan diyan, ng mga pulangaw diyan nanonood, baka doon pa sila nanood sa live ng para sa mga Duterte. Pero baka gusto ko pa talaga. Hindi, baka naman yung 200,000 kasi na-curious kung paano sasagutin ng kabila. Kaya yung 200,000 nasimulan na eh. Mukhang tingnan ko nga. So sa madaling salita, parang hinikayat pa ng administrasyong Marcos na suportahan nyo ang lineup ng mga Duterte. Gago! Sira ulo din itong dalawang anchor na to eh. Ang gagawin sa suka. Oo nga. Tingnan ko nga niya kung paano sagutin yung gano'n. Sa bagay. Maaari din namang yung mga supporter niya nanood din dun sa kabila. Di ba? Kaya ang problema ngayon, Jen, may survey ngayon, di ba? Yun na nga. Before dito sa mga campaign rally na ito. Oo.
Ngayon nakita na ng mga tao, Jen. Ako, yun ang ano. Ito pala yung kandidato ng presidente. Oho. Dito pala si Pangulong Duterte. Yun ang Ito sinasabi pala kong... yung issue ng kabila. Ito pala yung kabila. Yun ang sinasabi Ito ko, ano. bago-bago na yan. Healthy comparison. Yun ang sana, healthy comparison. Isip-isip ngayon. Teka, Oo. mukhang mali yata ako nang nasagot sa survey. Oo. Ang naisagot ko sa survey ay yung mga kandidato ng mas mahal ang bigas. Yun. Parang gano'n. Ang galing din na iglesia, ang galing din nitong dalawang angkor ha, may pitik silang pasimple ha. Oo, may ano sila, may pasimpleng pitik sila dito ha. Di ba? Kasi kung yun nga, alam mo, Nelson, ako, isa yun yung pagkakataon. Kung ang naging payag ng Pangulong Bongbong ay yung mataas na uri. Kung bakit pinakita yung accomplishment, yung 12 ng kanyang partido. Ay, totoo yun. Kung halimbawa yun ang ginawa ni Marcos na, Erwin Tulfo, ganito ang mga nagawa ni Erwin Tulfo. Ganito, may mga ipinatayo si Erwin Tulfo na ganito. Si Lacson may ganito. Si Binay, eto maraming pinagawa si Binay na ganito, maraming proyekto. Si Soto, maraming tinulungan. Di sana maganda. Kaso, ewan ko ba baka sinaniba nata ng 13 demonyo si Marcos. Gago! Ay, nako po. Wala tayong magagawa. So, sabi ko nga, nasabi na nila yon, so nakatatak na sa isipan ng mga tao yun. Wala tayong mangyayari dyan. So, mangyayari dyan, eto na lang pinaka-katotohanan na panalo na kami. At eto partida ha. Alam nyo anong partida? Lamang na lamang ho sa tinatawag na promotion etong side ng Marcos Jr. Etong side ng mga Marcos, nitong mga kandidato ng mga Marcos. Alam nyo kung bakit? Unang-una, nasa kanila ang mainstream media. Nasa kanila ang media na palaging nagpo-promote, palaging nagbabalita. Wala namang nagpo-promote halos sa mga kandidato ng mga Duterte. Hindi nga nila maibalita yung nangyari sa QJC. Diba? So wala yon, hindi nila, doon pa lang lamang na sila. Pangalawa, sa survey, di umano, ayon sa panaginip ko, na medyo kinakalikot yung survey na yan. Oo, ginagamit na pang mind conditioning sa mga Pilipino. So doon lamang pa rin sila. So marami silang kalamangan na, marami silang lamang, hindi sa boto, hindi sa marami silang promotion kaysa sa mga Duterte line na, pero ang kinakalabasan pa rin ay mas gugustuhin pa rin ng mga Pilipino yung lineup ng mga Duterte dahil nga yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil kung sabi nga nila kung ang namumuno ay maayos din kung ang isang puno ay maayos din ang bunga niyan. Pero kung isang puno ay bulok din ang mga bunga niyan. Walang ganun talaga ang totoong ang realidad. Kaya itong mga Pilipino at lalo na itong Iglesia ni